So, kinakabahan ka na ba? Ha? Kuting? Nalungkot ako sa term na kuting. Saka ko na lang paliwanag. Okay. Kuting Junior, ha? Kinakabahan ka na ba? Ayan, ang lakas ng loob ng ating kababayan. Alam nyo kasi, napaka-peligroso. Maraming alam ang binibining Cathy Binag sa, 'di ba, sa circulation ng mga elites dahil naging part naman siya niyan. And hindi lang siya nagsasalita sa social media and even sa SMNI. Bakit walang nag-interview kami sa Cathy Binag na nagtaka pa tayo, mga ate at kuya. Thank you, Miss Regine Rivera. Napangasawa mo na ba si Ariel, ha, Miss Regine? Rivera ka tuloy. Nag-on the wings of love ka na ba dyan? Thank you po, thank you. Where was I? Bakit hindi fini-feature? Nandun kanina yung media, mainstream. Nandun yata ang GMA kanina. Na-interview daw si Sir Jonathan Morales. Ayaw i-touch ng mga mainstream, no? Ang isang whistleblower na katulad ni Miss Cathy. Sabi ko sa inyo corrupt ang media ng Pilipinas. O ayan na, sumusuong na. Masama ang panahon, mga ate at kuya, ang ulan. Kadali nila kaming bangbangin doon. Regular ang event, lalo na sa EDSA. Regular ang pagtitipon, di ba? So, salamat again, Miss Cathy Binag. Sumugod ka kanina sa EDSA despite the risk, despite the bad weather. Ang laki po ng na-boost mo na confidence and, di ba, self-esteem sa aming mga vloggers, sa aming ang mga nandun po kasi hindi na KOJC, mga ate at kuya. Hindi na, di ba, yung mga mga miyembro ng relihiyon na binuo ni Pastor Quiboloy, ang mga nandun mga ordinaryong tao na. So, how much more kung nandun ang KOJC, di ba? How much more kung nandun sana ang Iglesia, ang Catholics? Well, anyway, at least nandun ako as Catholic. Representing, ilan tayo, no? Ilan tayo nandun, di ba? Hindi naman kasi nangangaral ng may isang, yata, pari from Davao, or may mga archbishops na ngayon na nagsasalita. So, thank you so much po. And ayan na nga po, nadagdag na si Miss Cathy sa mga sumusuong sa panganib para naman malaman ng mas marami na ang nakaupo ngayon ay, what? Ayan, meron ako nakita ditong video, ay wala sa tamang pag-iisip, duwag, at walang utang na loob. Hiramin ko na lang yung phrase na ginamit ni Miss Cathy kanina. Let's listen to some videos dito sa Facebook page ni Miss Cathy Binag. Sana hindi ako makopyright ng mga owners, ha? Anyway, nandun lang pala sa tabi ko ang dami kong hindi na nababati doon at hindi natataranta na ako sa dami ng mga Mami, nice to meet you. Yung pala yung iba doon, mga political personalities at mga kung hindi man vlogger, blogger. Okay, I found a video here from somebody. Walang audio. Magandang gabi, Maisa! Yes! Binig naman ako sa inyo mula nung araw. Nandito kayo. Alam nyo, may mga paninindigan po kayo. Buhay po kayong lahat. Huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Basta tamang ating pinaglalaban, mananalo po tayo. Yes! Hindi po kayo mabibigo. Kasi ang Diyos ang magbibigay ng daan para sa inyong para manalo kayo lahat. Di ba? Tayo! Yeah! So, it's my pleasure to be here. Nakakatuwa. May mga panahon na gusto kong puntahan lahat ng inyong rally. Pero alam niyo naman po, syempre, sabi nga na mag-ingat ako. Pero alam niyo po, sabi ko nga, kung eto yung magiging dahilan para maibuwis ko yung buhay ko. As long na alam natin na ang buhay natin ay sinurrender na natin sa Panginoon. Hindi na tayo matatakot dahil alam natin ito ay isang malaking bagay for us para sa mamamayang Pilipino. Wala na ho akong pakialam. Naumpisahan na ho natin ito, hindi na ho tayo titigil. Kasi alam natin
magsisinungaling. Sabi ko nga, I have nothing to gain. Wala ho akong mapapala dito. Rather than telling the truth. Nagsasabi lang po tayo ng katotohanan dahil talaga naman ho, na ang hirap na pamunuan tayo ng mga adik. Alam niyo po yun? Ang hirap. Kasi kapag adik ka, hindi ho maayos ang pag-iisip mo. Kapag adik ka, hindi ka matinong, hindi ka matinong mag-isip. Diba? At ako, alam ko po, kasi personal experience ko po yan. Kasi ang kuya ko ay naging addict. Ang naging kasama ko, naging addict. Naabuso po ako ng addict. Okay lang, sabihin na natin, kung normal, regular na tao, normal na tao na hindi ka nakaupo sa gobyerno, gusto mong mag-addict, bahala ka sa buhay mo. Pero kapag ikaw ay nanungkulan sa gobyerno, kailangan natin ng isang mga leader na may paninindigan at talaga pong pinaglalaban tayo. Hindi po duwag at takot kasi wala na silang makukuhang pera. So wag ho kayong boboto ng mga politika na takot. Kasi takot sa presidente, takot sa Speaker of the House, kasi wala silang budget. Dapat sila nagsisilbi sa atin. Dapat sa atin sila takot kasi tayo naglagay sa kanila sa posisyon nila. Diba? Hindi eh. Dapat, kaya tayo, wala tayong dapat katakutan. Kasi kayo ang naglagay sa posisyon nila. Ang sasarap nga na buhay, ilan po tayo? Ilan ang population natin? 120 million, right? 120 million. Isipin nyo, kung 120 million na tao, binigyan ng tag-iisang milyon. That's 120 billion. Isa na kahit pa paano gumaan yung buhay nyo. Magkano ang flood control project? 500 billion. My God! Diba? So yung 500 billion na yun, kung binigyan kayo ng tagpa 5 million pesos, bawat isang Pilipino, 5 million pesos, yung 500 billion na yun, lahat kayo, gumaan na yung buhay nyo. Tama. Pero ano ginawa nila? Ninakaw. Until now, hindi pinapansin. Alam niyo ba bakit? Kasi never silang naghirap. Ang tao, kapag never naranasang maghirapan o maghirap, wala silang pakialam kasi hindi nila dinadaanan yung dinadaanan ng may hirap na Pilipino. Wala silang pakialam, kundi punuin yung pulsa nila, busugin yung mga tiyan nila. Tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman yung ginagawa nila. Tingnan nyo naman yung mga nakaupo. Nakikita nyo how materialistic they are. Magkano lang sweldo ng congressman? Diba? 100 plus. Sabi na 200,000. Yung iba dyan, 4 million ang relo. Ang sasakyan, magkano? May naka-AMG pa. Alam mo ba magkano AMG? Diba? 15 million. Dumano ako dyan. Naka-AMG kami, McLaren, Porsche, Ferrari, lahat. Alam mo yun, ang sarap ng buhay. Diba? Diba? Ang kakapal ng mukha. So ngayon, dyan sa Congress, ang hamon ko sa inyo, kung talagang for the people kayo, dapat po, ipaglaban ninyo kung ano yung tama. Hindi po kung ano ang tama sa bulsa ninyo. Dahil naduduwag kayo na wala kayong budget. Bakit po? Tumakbo po ba kayo para magkapera? Diba? Tumakbo po ba kayo kasi gusto nyo kumita? O tumakbo talaga kayo katulad ng mga pangako ninyo na para pagsilbihan ang mamamayang Pilipino? Sa mga constituent ng bawat kongresista, ang tawag ko po sa inyo, puntahan nyo, mag-rally ho kayo dun sa mismo bahay or whatever kung saan sila nakatira, ipaglaban nila kayo. Huwag silang duwag. Wala silang mga bayag. Nakakahiya. Yung iba nga teacher pa dati or whatever. Pero tingnan nyo ngayon, walang mga paninindigan. Ang pinaninindigan nila, naduduwag sila, nakalaman, nakinabang sila. Wala kayong bayag! Wala kayong bayag! Wala kayong bayag! Wala kayong bayag! Diyos ko, ay tingnan nyo ko, ako babae, hindi ako politika, hindi ako politician, hindi ako vlogger, wala akong kinikita dito. Pero lumalaban ako, eto mga
nakaupo, nakikinabang, sumisweldo sa kapan ng bayan. Nung tumatakbo, nangangako ng lahat na halos sa Bisaya ba, hinahalikan ang lupot nyo, kulang na dilaan yung mga kalyo nyo sa paa. Pati split ends nyo sa bahin. Mukha kayong bayag! Mukha! Medyo nalalaswan ako ng berry light doon sa mukhang But this is not to fact check Miss Kathy Binag, no. But I would just like to support her idea na kung ibibigay lang sa taong bayan yung pera sana na binabudget natin for the whole year, gagiginhawa yung buhay natin. Halimbawa, ang budget natin ay hindi, yung punta muna natin yung kanyang flood control projects. Magkano ngayon flood control projects? 500 billion. 500 billion, right? Oh, calculator tayo para makineme natin, ha? Okay. I-divide natin sa 120 million katao. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yung 500 billion na flood control projects, mga ate at kuya, pag dinivide natin sa buong populasyon ng Pilipinas, tig 4 pesos lang tayo. Okay? But, ang average po yata na size of family sa Pilipinas ay 4. Maybe there are 2 parents and 2 siblings, or 2 children. So, yung 120 million, sabihin na natin 5. 120 million na populasyon ng Pilipinas ngayon ay i-divide natin sa 5 kasi mag-math lang tayo ng biglaan. I-divide natin sa 5, kunwari ang average na laki ng pamilya ay 5 ang miyembro. Baka may ibang mas malaki pa nga dyan. Diba yung mga magkakapatid mas marami kaysa sa 3 lang. So plus the parents. Yung iba, nuclear family, extended family, yung mga lolo't lola nandyan pa rin sa mga pamilya. So sabihin natin may average na 5 miyembro ang pamilya. Ang 120 million na ihahatiin natin, ang ibig sabihin, papatak ng 24 million ang pamilyang Pilipino. Ang pagbibigay naman kasi ng ayuda or tulong sa Pilipinas, every household or almost every family member, family, hindi yung bawat tao. Halimbawa, kung mamimigay ka ng ayuda, buong pamilya yon, hindi yung pati nanay, bibigyan mo tatay, bibigyan mo mga anak, lolo, isa-isa. So, merong 24 million, sabihin natin in average na 24 million families na dapat maging recipient ng budget ng gobyerno. Okay. 24 million na pamilyang Pilipino sa buong Pilipinas. 24 million? Am I right though? Hold on. 24 million, yeah, 120 divided by 5. 24 million, ang budget natin sa isang taon, pagpalagay mo 6 trillion, nasa 6 trillion yata budget natin, palalakihin pa nga next year. So 24 million, i-divide natin yung 6 trillion sa 24 million. Again, 6 trillion budget ng Pilipinas. Okay, kukompute lang ako mabilis ha. 6 billion, 6 trillion. Ito yung 6 trillion, di ba? Ang budget buong taon ngayon, hatiin natin sa 24 million kunwari na Filipino family. Divide by 24 million. 3, 4, 5, ang daming zeros. Magkakaroon ang bawat pamilyang Pilipino ng 250,000 kung i-distribute equally. Walang nakakalamang, di ba? 250,000 or 1/4 ng 1,000,000. Oh. Magkamali man tayo ng computation, kung ibibigay talaga sa mga Pilipino ang ating taunang budget, anyway, galing naman yan sa ating mga bulsa, sa mga sweldo na dinididak sa ating, diba, sa mga perang dinididak sa ating sweldo, buwis rather, also sa mga binibili nating mga goods and services, sa mga utilities na dinadagdag, diba, via value-added tax at kung ano-ano pang taxes. Ang perang yan ay atin naman. Kung ibibigay sa atin yan, makakaluwag-luwag po talaga tayo, mga ate at kuya. Makakatulong in a way. And even kung ilalaan yan sa mga, diba, sa mga kakalsadahan, school, ayan, sa flood control, magbe-benefit tayo. Saan ba napupunta? Napupunta sa mga buwaya. Oh.
biglang yaman. May nabanggit si Miss Cathy Binag, teacher, yung isa. Walang yumayaman na teacher, alam nyo yan. From being mukhang gusgusi na sumasakay sa tricycle to becoming diba, a politician na bonggang-bongga ang mga mamahaling bags na mayroon pang artista van, bakit sila biglang yumaman? Sabi nga ni Miss Cathy, wala pa namang 200,000, di ba? 100,000 lang naman monthly ang sweldo ng mga buhaya. 3 years lang naman yung term nila. Paano sila naka-accumulate ng ganyang limpak-limpak ng pera na na-afford nila ang mga mamahalin at milyon-milyong halagang relo, bags, sasakyan, damit? Oh, kanya-kanya silang sip-sip ng dugo natin. Kaya kapag bumagyo, katulad kanina, papunta ako ng Liwasan, may mga nadaanan akong baha, hindi pa naman ganun kalakas ang buhos ng ulan. Biglang bumabaha. How much more kapag ang tumamang bagyo sa atin, super typhoon. Good luck talaga. So sana tumalsik na nga iyang Marcos Jr. na yan. Liparin na ng malakas na bagyo at tumalsik silang lahat yan sa Ilog Pasig. Diba? Nagagalit na ang langit, tadhana na ang nagsasabi na nambudol ka at hindi totoo ang 5,500 flood control projects mo. Doon pa lang sumablay ka na how much more sa iba mo pang niyaw-yaw. Yung mga accomplishments nyo kuno sa inyong campaign against illegal drugs at kung ano-ano pang pinagmayabang mo ng SONA, for sure, di ba? Falsos in uno, falsos in omnibus. False in one thing, false in everything. Sinungaling ka sa flood control projects mo, sinungaling ka sa lahat ng sinabi mo. After all, lahat ng mga lumalabas sa bibig mo kuting, puro ka sinungalingan, katulad ng mga sinabi nyo, walang baril, walang tear gas, kung ano pa sinabi mo, kitang-kita naman sa video doon sa KOJC. Agree ba kayo mga tet kuya? Comment pa sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.